Nasa tamang panahon ang lahat at kung kailan ang panahon, malapit na. Kailangan natin magbigkis. Hindi kakayanin ng isang tao, dalawang tao, ng Davao o ng Cebu lang. Kailangan nating lahat kasi umiikot na yung tumbong ni Buwaka ng Inang Kuting at ni Lisa Marcos. Unti-unti na di umanong nagising ang karamihan sa mga Pilipino laban sa panggigipit at pang-aabuso ng Marcos administration, lalo na sa pagwaldas nito sa pera ng taong bayan. Matatandaang sinimulan ng mga miyembro ni Pastor Quiboloy ang malawakang prayer rally sa Liwasang Bonifacio at libo-libo na ang dumalo dito. Ayon pa sa kanila ay umpisa pa lamang ito sa malawakang pagtitipon upang ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Lisa Marcos na nagpasasa sa kaban ng bayan. Samot-saring katiwalian nga ang nangyayari ngayon, subalit ipinagkibit balikat lamang ito ni Marcos na tila ba bingi sa mga sigaw at hinaing ng taong bayan. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, nakakahiya ang ating presidente. Ano na ang nangyari? Hanggang ngayon, bangag ka pa din, wala ka na sa sarili mo, dinidiktahan ka na ng pinsan mo at asawa mo. Anong nangyari? Nabudol mo kami, na bumoto sa'yo. Sayang ang boto namin, dapat hindi ka na namin binoto. Nabudol mo kami. Sige na po, mag-people power na para matapos ang problema ng mga Pilipino. Sobrang mahal na ng mga bilihin, lalo na po ang bigas. Huwag nang patagalin kasi uubusin nila ang pera ng taong bayan. Mga gutom sa kapangyarihan, gutom sa pera, mga nakaupo sa gobyerno ngayon. People power ang solusyon para bumaba na yan si BBM. Lahat ng opisyal ng gobyerno magnanakaw sa kaban ng bayan. Isa din kami na nakikiisa laban para sa demokrasya at sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Dapat na talagang mawala sa pwesto dahil kapangyarihan ay inaabuso. Malaki ang tiwala sa asawang abogaga, kaya hinahayaang mag-decide sa kademonyuhan sa gobyerno. So, alam niyo mga kababayan, hindi, sabi ko nga, kailangan natin magbigkis. Hindi kakayanin ng isang tao, dalawang tao, ng Davao o ng Cebu lang. Kailangan nating lahat kasi umiikot na yung tumbong ni Buwaka ng Inang Kuting at ni Lisa Marcos. Di ba? Kung dati, isa pa lang ako, dati, noong 2022, na gusto nilang i-discredit at gusto nilang sirain, ako pa lang yun. Kami pa lang, nila Pebbles, Kunanan. Dalawa kami. Pero, you know, ang target talaga, number one, ako tinarget, gusto nilang patahimikin, di ba? Ako pa lang, umaray na sila. Umaray na mga putang ina, di ba? How much more? Kasama ko na kayo, ang dami-dami natin. How much more? Kasama na natin ang Pangulong Duterte. Kasama na natin ang KOJC. Kasama na natin ang lahat ng OFW ngayon na isa sa pinakaunang biniktima ni Lisa Marcos na nung sila ay nanalo ay kinat nila ang line from OFW papunta sa gobyerno. Kaya sabi ko kanina, alam mo, tulo-tulo, na emotional na naman ako habang pinapakinggan ko ang mga speakers kasi sabi ko, nagbunga, di ba? Nagbunga yung nga bills natin dito. Na sinabi nga ninyo at na iba nating mga kaibigan na baka kuyugin ako ng 31 million na bumoto kay Kuting. Pero alam naman natin na hindi 31 million ang bumoto kay Kuting, kundi tinulungan ng Smartmatic at nakalagay yan sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong. Ngayon, mga palangga, kahapon, in-expose natin sa inyo na pinalitan ang mga ordinary security guards, tinanggalan ng trabaho, magugutom ang kanilang pamilya dahil tinanggal sila ni Lisa Putang Ina Marcos. Yun ang pangalan niyan. Okay? At Kuting Pulboronic Bangag na Bangag Jr. Okay? Kuting Jr. Marcos. Ngayon, ang lagi nating panawagan, mga kapalangga, sa men and women in uniform, wag na wag niyong kantiin ang mga taong bayan at alam kong hindi niyo gagawin yan. Wag ninyong sundin ang utos ni Lisa na pumatay kayo ng Pilipino. Wag ninyong sundin ang utos ni Marcos Jr. na pagbabarilin pag dumating yung panahon na yan. Na pagbabangbangin ang mga peaceful prayer rallies. Yan ang panawagan ko kasi nanonood kayo sa akin. Alam ko
Ang iba sa inyo, puting ahas ko. Pero hindi po ako nagagalit sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo. Sundin ninyo ang puso ninyo na huwag kayong sumunod sa utos ni Lisa Araneta Marcos na kitilin ang buhay ng Pilipino. Kung mayroon man kayong sundin, pabalik sa kanila, hindi papunta sa taong bayan. Huwag ninyong subukan ang Pilipino. Huwag ninyong subukan ang boses naming lahat. Okay? Ngayon, ang mga buwaka ng inang binayaran ni Lisa, ang mga smuggler na kasabwat, ang mga trolls, ang mga oligarkong mga buwaka ng inang sumisira sa buhay ninyo. Panahon na para lumabas kayo lahat ng bahay ninyo at magsalita. Mga kababayan, ubos na ang pasensya ng Pilipino. Kung ako ay nagtiis, sinalo ang lahat ng mga death threats ng buwaka ng inang Marcos Jr. simula noong 2022, 2024 na 2 taon and I'm still here. Kayo magsisimula pa lang at sasamahan ko kayo. Andito lang naman ako eh. Andyan lang naman ang KOJC. Andyan lang naman ang ating mga palangga, ang ating mga OFW. Kailangan yung tumapang. Hi, Felicidad Nash. Renan Superlight, thank you. Kailangan yung tumapang. Yung Polvoron video ilalabas na sooner. Sabi ni Sandra Cam, sabi ni Guys, I told you. Nasa tamang panahon ang lahat. At kung kailan ang panahon, malapit na. Kaya nga nag-change of security guards. Not really change. Pinalitan. Tinanggal ang mga security guards sa Malacanang. Dahil gusto ni Marcos Jr. at ni Lisa na saktan kayo. Hindi lang economically, kundi saktan kayo physically. At hindi yan nahayaan ng milyon-milyong Pilipino. At hindi yan nahayaan ng ating mga puting ahas sa loob ng Malacanang na nakikita mismo ang kababuyan, kajotahan, kabangagan, kapulburonan ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas Marcos na pinakamasamang babae sa balat ng lupa, pinakademonyo, pinakajutang ginemis, pinakaganid, pinakasalot, lahat na, pinakabutod, name it. Mga kababayan. Alauna ng hapon dito sa amin, mga palangga, doon sa nagtatanong. Okay? Pantin, Mayet. So, mga OFW, kailangan ninyong magsalita. Mag-gather kayo. I-gather ninyo sa mga parties ninyo, like pag weekend. Kailangan marinig ang boses ninyo. Ano panluloko sa atin ni Marcos? Actually, doon pa lang, nung nanalo pa lang siya palangga, nanalo sa Sapandorobo, nagsalita na mismo, ito, ang kanyang pinsan, na si Kiyon, di ba? Na parang hindi, na si Liza Marcos ay, Lisa Ahas, Lisa Araneta, ay backbone ni Marcos Jr. Ang exact sinabi ni Michael Marcos Kiyon, na pinsan ni Marcos Jr., Liza is tough in many ways. She is BBM's backbone. Tough talaga yan si Lisa kasi ang kanyang balat, okay, ay Koreanot, ang kanyang balat ay what? Plastic. Okay? Ang kanyang balat ay makunat. Kaya siya tough. Diba? Tough sa pandorobo. Tough sa pagsisinungaling. Okay? Tough sa pagnanakaw. Kaya wala siyang pakialam kahit nakikita na ng taong bayan ang pinapanalo niya sa loto. Tough talaga yan. So, ang mismong sinabi ng pinsan na si Lisa Ahas ay backbone ni Kuting. So, ibig sabihin, panahon na para sipain si Kuting kasi wala siyang backbone. Diba? Kung walang backbone ng presidente mo, putang ina, ilubog na sa kumunoy. Yun ang dapat gawin sa kanya. Okay? Oh. Nung mga nakaraang, ito, binabalikan ko yung kanyang interview. Oh, yung mga pinagsasabi ng mga kaibigan ni Lisa Ahas at ni Kuting. Okay? I don't think Marcos Jr. or Marcos makes any decision without talking to the wife. Okay?
Manila lawyer pa lang nagsabi nun. Whoever, I forgot the name of the lawyer. Pero isa yon sa sinabi na hindi nakakapagdesisyon ang putang inang Marcos Jr., baka ng Genemis bangag na bangag, kung hindi niya ikukonsulta sa kanyang asawang mandorobong demonita o bruha. So, dahil walang backbone ang presidente, walang sariling desisyon, hindi makapag-isip ng tama, kaya panahon na para ilubog sa kumunoy. Itapon ng bonggang-bongga. Ngayon, mga kababayan, okay, ayon pa sa mga nakakilala nila, ito 2022 itong article na ito, na maliwanag na si Lisa Ahas ay in charge sa lahat. Okay, even during the campaign. Siya ang in charge, kaya siya ang nakipagsabwatan sa Smart Magic, at yan again ay nasa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong. Kung natatandaan ninyo mga kababayan, nung in-interview si Lisa Ahas, ni Aster Amoyo, na kung sino ang role model niya. Sabi niya, ang kanyang role model is me. Na ibig sabihin, narcissistic ang buwaka ng ina. Role model nga hindi yung sarili mo. Hindi mo bubuhatin ang sarili mo. Kung di mag-cite ka ng mga famous na tao, na role model mo, yun yung parang motivation mo na wow, itong taong ito ay gumawa ng kabutihan. Pero role model niya yung smuggler na katulad niya. Yung kawatan, yung lahat, name it, lahat ng kababuyan na kay Lisa Araneta Marcos, baboy ang putang inang yan. Pinakababoy ang hinayupak na yan. Kaya dapat yan ikulong sa kulungan ng mga baboy. Hindi sa kulungan ng tao, kundi sa kulungan ng mga baboy kasama yung mga kawangis niya. Mga kababayan. Ngayon, in-interview pa siya, binalikan ko, okay? Na sinabi mismo ni Lisa Ahas Marcos, okay? Ni Kuting Jr., okay? Sinabi mismo ni Kuting Jr. noong time na nasa New York sila, babalikan lang natin yon. Nanonood sila ng show. Wala silang ticket, di ba? Ang sabi ni Kuting Jr. dyan, kung kailangan umakting si Lisa Marcos na galit o umiyak o maglandiin niya ang mga security guard para makuha niya o maka-upgrade siya ng ticket, kahit sold out na yung ticket, gagawin niya. So, ibig sabihin, kahit kaya ni Lisang magdrama, umiyak, o ibikaka ang kipay niya para makakuha ng upgrade ng ticket or for whatever. So kung ticket lang ay bumukaka, kaya niyang ibukaka ang kipay niya, which is sabi ni Kuting, how much more ang bilyon na pera ng bayan? Yun nga lang, ticket, nagbukang pinalabasin yung pagiging pandorobo nila sa New York. Remember that? Na nag-iyak-iyak siya, nagdrama-drama siya. Di ba? So ngayon, mga kababayan, binabalikan natin na kung kaya ni Lisa Ahas, sabi nga ng Kuting, na umarte, mag-iyak-iyak. Kaya yung mga nakikita niyong drama-drama niya, emotional, kaputahan lahat yan. Pambababo yan, pangloloko sa inyo. Kung kaya ni Lisa Marcos na magsabi o magdrama para lamang sa ticket, sa concert ticket, sabi ko nga, how much more? How much more ang bilyon-bilyong pera o trilyong pera na ninanakaw nila ngayon sa smuggling sa lahat ng ahensya ng gobyerno. See that? Nakita nyo na mga palangga? Ngayon, ano pang sinabi ng hinayupak? Tignan ko lang itong mga nakaraan niyang pinaggangata dito. Okay. Okay. So more or less, yun yung gusto kong balikan. Tanggalin na ang Kuting at Bangag. Bangag, resign. Hindi ka mag-resign, kakalad ka rin natin. Sindikato, thank you. Nandito si Sindikato. Si Sindikato, nandito. Okay? Mga sindikato talaga. Mga palangga, ang dami na natin.
panahon na para lumabas din kayo. Ang sa akin lang, sabi ko nga, nung nagsimula tayong i-booking sa inyo ang kahayupan ni Lisa Marcos, ang pagtatalaga niya sa kanyang mga kamag-anak sa iba't ibang posisyon ng gobyerno, ang pagpasweldo niya sa kanyang mga kamag-anak kahit hindi nagtatrabaho, ang pagnanakaw lahat, bawat galaw nila ay binababoy kayo. Kung papayagan ninyo at magtanga-tangahan ang iba sa inyo, lalo yung mga trolls na bayad, kawawa tayong lahat. Kawawa lalo na kayong lahat. Kaya tumapang na kayo ng gusto. Kasi, ulit-ulitin ko, eto tayo sa Pilipinas, masyado tayong nababahag ang buntot. Kasi ang binabangga natin ay mga taong gobyerno na kaya tayong sikilin, kaya tayong gurgurin. Pero hindi na sa panahon ngayon. Nakita nyo na ang isang tao, ang isang maharlika na hindi inalintana na gurgurin na mga buwaka ng ina na dati nila akong supporter, na dati nila akong naka-dinner, nandun ako sa analysis and everything. Pero nagsalita, mga palang hindi natakot. Kahit wala akong armas at di ko naman kailangan yan, wala akong pera, alindog lang at lakas ng loob, mga kababayan. So, anong ibig sabihin nito? Dahil ang dami-dami na, hindi lang 100, libo-libo. Panahon na para magbigkis-bigkis tayo. Sabi ko nga kanina, kung sila ay umikot ang kanilang tumbong at gumawa sila ng naghanap sila ng mga tao para kumbinsihin ako, para itigil ang bunganga ko, na willing magbayad sa akin, name your price, name anong favor na gusto ko. Tinurn down ko lahat. Sila ay what? Na alarma sa mga expose ko. Lahat ng expose natin dito, mga palangga. How much more? Ibig sabihin, you have to join now. Kasi ang dami ng matatapang, kailangan lang may magsimula ng tapang. Dahil alam ko matatapang kayo lahat, kaya lang medyo natatakot dahil hawak tayo ng sindikato. Ang gobyerno natin hawak ng sindikato. Pero kung tayo ay parang mga walis tingting na magbungkos, mga palangga, kahit sila ay ano pa ang power nila, kaya natin silang walisin ng bonggang-bongga. Yan ang lagi ninyong tanim sa inyong mga isipan. Wala na pala. Okay. So, ano pa ba ang mga issue na dapat magising kayo? Lahat ng pagnanakaw nandiyan dyan. Magsimula again sa presyo ng bigas, sa presyo ng mga bilihin na hindi yun na kayang bilhin. Dahil sa what? Dahil sa smuggling. Diba? Ang mga pagpapahirap sa mga maliliit na negosyo, paggigipit ng Bureau of Internal Revenue, nakasabwat din ni Lisa. Nang inupo nila dyan, kasama nila sa kanilang mga pulboronic session. Ang asawa ng taga-BIR ay putatsing din. Okay? Na nagbiga-biga din dyan, na kapag nalalasing, ay kumakandong sa kung kani-kaninong mga lalaki na sila-sila lang. Meron ng mga expose dyan, even si Pastor, di ba? May mga orgy-orgy dyan. May mga swinger sa Malacanang. The heck? Si Pastor pinagbintangan na rapist o kung ano-ano man. Ay, ang putang inang kuting. Di ba? Binuntis niya ang kanyang sariling dugo. Oh, naalala niyo expose natin? Di ba, kuting, tang ina, bangag na bangag ka. Sino ang rapist ngayon? Si Pastor o ikaw? O incest? Sige nga, mga kababayan, sino? Ayan, may bunga. Pinalabas nila kamag-anak nila. Oh, I challenge them. I-DNA yung anak niya. Anak niya sa pinsan niya. Diba? Bangag na bangag ka nun, kuting. Sarili mong dugo, chinukchak mo. Tapos pagbintangan nyo sa using virus, pagbintangan nyo na si Pastor ay ganito. I mean, you know what? You can accuse Pastor o whoever. Pero dinggin ng patas sa tamang korte. Ikaw, kuting. Sige nga, para sa patas na pagtingin at gusto mong patunayan, gusto mong patunayan sa taong bayan, kuting, na ikaw ay malinis, number 1. Okay, number 1. Ang hamon ko sa'yo, kung may hamon si Pastor Quiboloy, magpa-drug test ka, magpa-pulburon test ka. Okay? Nang transparent. Number 2, ipa-DNA mo. Okay? Ang anak mo sa pinsan mo,
para sa pangkalahatan, malinawan ng taong bayan kung si Maharlika ba ay nagsasabi ng totoo. Ipa-DNA mo dahil bangag na bangag ka sa pulburon. Ayon yan sa ating puting ahas. Ngayon, akusahan nyo. Yan si Lisa Marcos Butod. May anak yan. Okay, na pag tinanong mo siya sa una, kay puno ng mangga, remember that? You accused excuse me, Pastor Kibuloy sa lahat ng mga kalaswaan. Ikaw, Lisa. Ha? Di ba? Sa Good Shepherd, nung na-jauntis ka, inalagaan ka ng mga madre, asan na anak mo? Sinakal mo? O itinapon mo? Sino? Putang ina nyo? Kung makaakusa kayo sa lahat, kay Pastor na siya ng masama, naghahasa ng ganito. Yes, mga kababayan, kung hindi nyo pa napanood, balikan nyo sa mga video ko. Si Kuting, binangbang, chinukchak chenes ang sarili niyang dugo. Si Lisa, kunyari 3 lang yung anak niya, pero 4. May panganay siya kay Puno. At nung nabuntis ang putang inang yan, nagpaalaga sa mga madre. Isa yan sa mga expose natin sa Shepherd. Valenzuela ba, Good Shepherd? Nasaan ang anak mong hayop ka? Sinakal mo? Ginorgor mo? Nasaan? Impacta. Aakusahan niyo si Pastor na ganito, masamang damo, masamang ganyan, malaswa. Anong ginagawa niyong mga hayop kayo? I challenge you, Kuting. Magpa-pulburon test ka. Magpa-DNA ka para sa katahimikan ng lahat. Ipa-DNA mo ang anak mo sa pinsan mo. Putang ina mo. Visit kayo, mga hinayupak. Nika Pinay, si Martin Araneta daw ang anak ni Lisa Smugs, hindi daw niya yun kapatid. Yung Butod. Tignan natin, itapat natin doon kay puno ng mangga. Ilang taon na, well, tignan natin, i-compute natin kung, I don't know about that palangga. Pero tignan natin, ikumpara natin, yung kapatid. Possible kasi lahat ng kademonyuhan, yun ang ginagawa nila ng paraan. Ngayon, recent, may nag-send sa akin yung, hindi ko napanood lahat. Yan po yung buwaka ng inang Lisa Smugs. Ginamit pa si Taylor Swift doon sa arte-arte nila ni Kuting. Na binabati nila si Sandro na tumanggap ng Rolex. Sandro, kakalad ka rin din kita sa korte. Gusto mo kaladgaran tayo? Kakalad ka rin ng buwaka ng ina ka. Hindi ka pa natuwa, hindi ka pa nakontento pala sa pagiging pagnanakaw nyo sa bayan. Tumanggap ka pa ng Rolex, tang ina ka. Suga pa. Sa Ilonggo, ang tawag dyan manintimos. Kahit 5, hindi nyo pinapatawad, mga hinayupak kayo. Diba? Martin Araneta, panganay ni Lisa Tanas. Ilang taon na ba yung hayop na yun? Hindi pa nakarating sa, tatanong natin yung puting ahas natin. Kasi pag tinatanong niya si Lisa kung nasaan yung anak niya, ang sagot niya, hisgan. Tangina ka? Malinis kang hayop ka? At karapatan ng taong bayan dahil kayo ay nasa gobyerno. Gumagastos kayo ng pera ng bayan at nagnanakaw kayo na ipaliwanag sa taong bayan kung sino at ano o gaano kayo kademonyo. Mga yawa mo.